Ating lahat na nagkakaroon ng persecution sa China, yung mga Christians doon at talagang ginagawa nila ay sinusunog yung mismong mga churches, mga chapel doon at nakikita natin na hindi sila gumagante. Hindi sila gumagawa ng masama doon sa gobyerno ng China. Ang kanilang response ay kabutihan pa rin. Response nila ay may kabanalan at nawa ay nakikita natin, though napakadaling sabihin yung mga bagay na ganun dapat ang ating maging response, pero it takes grace talaga ng Panginoon para tayo ay ma-empower at magkaroon ng ganung klaseng puso. And we are praying na tayo ay titindig sa ating pananampalataya, hindi lang sa ating mga kasalanan, pero pati yung pag-persecute sa atin, paggagawa sa atin ng mga masama ng mga tao na wala kay Kristo, talagang darating talaga sa atin, no, na may maririnig tayo na accusations, imamak tayo, katulad ng binasa natin kanina, at wala yata talaga na Kristiyano na hindi yata na nagkaroon ng catcalling or na-experience ang catcalling sa kung saang area man sila. So, ganun din sa ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-usapan natin ay malaking connection doon sa nangyayaring persecution dahil piniprepare tayo ng Panginoon. Nakikita natin ay mga taga-China kasi doon yun eh. Darating din yung panahon. Hindi din natin alam kung kailan o anong paraan, pero magkakaroon tayo ng persecution. Kahit sa pamilya, nape-persecute tayo, bakit tayo Christian, bakit tayo umiiba ka ng religion, doon pa lang eh. Pero, paano na pag hindi na natin kilala ang nagpe-persecute sa atin? No? So titignan natin at nawa makatulong sa ating pagtindig sa pananampalataya as believers ang ating pag-aaralan ngayon. So again, nananawagan si Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, since sila ay nakatanggap ng kaligtasan, ay mamuhay para sa Diyos. Yung kanilang pamumuhay sa lahat ng oras, ito na ay para na sa Diyos. At dito nga, nagkaroon ng mandate si Pablo na dapat ang kanilang ganito kalidad, ang kanilang pamumuhay dahil sila nga ay na kay Kristo. Or in short, sila ay Christians. Hindi dahil para mas maging acceptable sila sa Diyos, or para magkaroon sila ng favor, o para mag-earn sila ng pag-ibig ng Diyos, pero dahil simply, sila ay bunga ng Diyos. Sila ay pinroduce ng Diyos through the gospel. Kaya alam natin kung ano ang puno, siya rin yung bunga. At dahil mabuti ang Diyos, pag-ibig ang Diyos, ang ginagawa niya ay ginagawa niyang mabuti at pag-ibig ang mga bunga niya, at ito nga ang mga tunay na Kristiyano. So yung mga nailatag sa atin ni Pablo na mga traits, mga marks, ito ay tunay na pagpapakita na ito ang itsura ng isang believer, no? At ano ba ito mga ito? Again, unang-una, ikaw ay umiibig sa Diyos, sumasamba, nagpapasakop sa kanyang salita, sa pagsunod, nagkakaisa, nagsuserve sa church, ang umiiral na pag-ibig ay hindi synthetic, pero pag-ibig na sincere, ayaw sa kasalanan, may brotherly affection, ino-honor ang iba, higit sa sarili, may zeal at hindi nagda-die down ng init ng paglilingkod at hindi nagda-die down sa pagkitil sa kanyang kasalanan, may pag-asa palagi na kahit na nasa gitna ng pagsubok ay nagpapatuloy at nananalangin pa rin. In short, hindi siya quitter sa paglakad sa Diyos kahit pahirap na siya sa pagsubok at mga struggles sa pag-commit ng pagkakasala. At yung last na natutunan nga natin sa verse 13 na makatulong ang bawat isa sa pangangailangan. Hindi lang para ma-meet yung kanilang mga pangangailangan, pero makiisa tayo sa kanilang sufferings. So nakikita po natin, ginagawa tayong may pakailam sa iba. Hindi tayo isolated na Kristiyano na me and my God alone. Hindi ganon. Ang ginagawang community or tao ng Diyos ay yung may pakailam unang-una sa Kanya, pero ganon din sa Kanyang mga anak. Sabi nga, paano mo sasabihin, mahal mo, iniibig mo ang Diyos,
kung wala kang pag-ibig sa kapatid mo na nakikita, ang Diyos hindi natin nakikita. Okay? So nakikita natin na ito yung mga ebidensya, ito yung mga marks na tunay na Kristiyano. So, niligtas ang isang believer, hindi lang para makaligtas siya sa impyerno. Hindi lang para hindi siya mainitan at magkaroon ng eternal na paghihirap, pero para baguhin din ng Diyos at itulad sa Kanya habang nandito pa tayo sa mundo. At ito nga ang paraan niya. May mga utos siya na inilagay sa Kanyang salita, hindi para maging qualified ang Kristiyano sa kanyang mata, pero para maturuan at disiplinahin ang bawat isang Kristiyano dahil siya na ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Siya na ay anak ng Diyos. At kung tayo ngayon, mga nandito, ay nagpo-profess na isang Kristiyano, tayo ay dinidisiplina ng Diyos sa paraan ng pagsunod sa Kanya, hindi sa paraan ng kung ano yung naiisip natin, mga kapatid. And again, hindi niya pinapagawa ito para maging anak tayo. Hindi niya pinapagawa ito para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Pero dahil may relasyon na tayo sa Kanya at tayo na ay tinuturing na anak ng ating Panginoon, ng ating Diyos. So, dinidisiplina tayo dahil mahal niya tayo, anak niya tayo, at talagang sa gantong paraan, iniiba niya tayo sa prinsipyo ng mga taong nasa mundo at wala kay Kristo. So nakikita nyo, hindi niya lang basta pinapasunod, pero iniiba niya talaga, pinapakita niya na consecrated itong mga ito. Set apart ito sa mundo. Sanctified itong mga anak ko. At hindi, pag hinalo man sa mundo, ang mag-stand out ay ang kanyang mga anak o mga bunga. Okay? So, ano ba itong mga taong nasa mundo, mga kapatid? Sila yung mga self-centered, lovers of selves, nakatingin sa kanilang magigain, no? Nakatingin palagi sa kanilang sarili, at hindi maipagkakaila, gantong-ganto tayo dati. Ito ang ating pamumuhay. Hinahanap natin yung comfort palagi. Hinahanap natin yung temporary happiness. Hinahanap natin distorted love kung saan yung aayon sa atin. Kaya naman ngayon na tayo ay na kay Kristo at mga anak na ng Diyos, binabago na tayo. Dahil may mga latak pa ng kasalanan, mga bad habits natin, sinful habits, sinful thoughts, nasa sa atin pa. At yun yung unting-unting inaalis, pinifilter tayo, pinopurify tayo ng Panginoon sa kabanalan dahil siya ay banal. Sabi sa 1 Peter 1:15-16, but just as He called you is holy. Yung tumawag sa atin ay sa kabanalan ay banal. So be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Again, hindi lang gusto natin makita dito, ang very color natin as na maging Christian ay banal. So kung tayo ay tinawag na maging banal at ang tumawag sa atin ay banal, wala tayong ibang pupuntahan kundi maging banal. Mamuhay ng may kabanalan. Hindi magtutugma kung ano ang puso ng Diyos, kung ganito ang puso natin. Kung ang puso natin ay nakasadlak sa kasalanan. Kasi kung mapapansin natin, ang mga traits na binanggit natin kanina ay pagiging selfless, nagbibigay, laging tinitignan yung welfare ng iba. Eh di ba ganito rin ang Diyos? Binigay niya at pinadala niya ang most precious thing na meron siya, at ito nga ang kanyang anak na si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan, para sa ating mga sumpa na nakaabang sa atin. Kaya dinidisiplina tayo ng Diyos para maging kawangis niya. Dahil napakaraming babaguhin pa sa atin. Good for you pag 1% na lang. Napakaraming babaguhin pa sa atin since may mga indwelling sin pa na nasa sa atin ngayon. Kaya pala, dapat ang ipamuhay natin ay ayon sa kanyang salita. Hindi ito para gawin tayong robot, pero para ipakita na since siya ang creator natin, siya rin ang nag-define kung paano dapat tayo mamuhay. Di ba kung may creator ng isang
laruan. Yung function nun ay ang magdidikta ay yung mismong nag-create. Okay? Pero minsan, kadalasan, nauuna tayo sa creator. Nagagawa natin kung ano yung mas gusto natin. Kaya kung manonotice natin, lahat ng ating gagawin, iisipin, sasabihin, kung paano tayo makikitungo sa iba, mag-respond sa iba't ibang sitwasyon, lahat na ito ay nakadetalye sa salita niya. Napapansin niyo po? Kung paano dapat tayo kumilos. Kahit yung talagang kung paano tayo iibig, dinefine niya kung ano yung klaseng pag-ibig na yon. Dahil gusto ng Diyos, premeditated ang lahat ng ating gagawin. Lahat ng ating mga ipapamuhay ay calculated according sa kanyang salita at katotohanan. Kaya sa ating pamumuhay araw-araw, mahalaga ang pananalangin at paghingi ng guidance sa Kanya. Paghingi ng wisdom sa Kanya. Kaya ito yung pagdidisiplina sa atin. Before we step, ask God. Dahil alam natin, ang gusto niya planado lahat ng response natin sa lahat ng sirkumstansya ng buhay natin. At ang response natin ay hindi lang basta hindi tayo makaagrabyado, hindi lang tayo makasakit, mag-cause ng masama sa iba. Pero kung kikilos man tayo, mapapatanong tayo, glorifying ba to sa Diyos? Kung kikilos man tayo, ang tanong natin, unpleasing ba ito sa Diyos? Sumusunod ba ako sa Diyos? Ito ba yung kalooban niya? So yung pagiging premeditated natin sa ating buhay dahil sa kanyang salita ay actually paglalapat niya ng nakapredestined sa atin na good works sa Ephesians 2:10. Again, predestined na tayong maligtas at predestined na rin yung ating lalakaran, yung kalye ng sufferings at trials kay Kristo. Predestined na rin yung ating glorification, pero predestined na rin kung paano tayo mamumuhay sa mundo. At ito ay sa kanyang kabanalan at katotohanan. Kaya we don't wear a mask. Kaya we don't promote evil. We don't quit. We don't lose hope. We don't promote selfishness and ignore the needs of others. In short, ginagawa tayo ng Diyos na may pakailam sa Kanya, sa iba. Pag-take ng honor sa iba. Pakikibahagi sa mga kailangan ng iba at maging pagpapala sa iba. Di ba? Ito yung pinramis kay Abraham na yung kanyang offspring ay magiging pagpapala sa buong mundo. Si Kristo yon at lahat ng nakay Kristo, sharer ng pagiging pagpapala sa mundo at tayo yon. Church, tayo yon mga Kristiyano. Meaning intended ng Diyos na mamuhay tayo ng may buong ingat. May buong kabanalan. Na ibang-iba talaga sa mundo. Dahil tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga anak niya. We are called to be salt and light of this world and we are to reflect who God is in this world. Kaya kung ang mundo ay umiiral ay hatred, pag-aalinlangan, matira-matibay, lust, tayo bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, tinawag naman tayo para mag-ibigan, magbigayan, mamuhay sa kabanalan, mag-care sa iba, magbigay ng sarili sa iba. Kaya nga katulad din ng mensahe natin ngayon sa verse 12 or sa verse 14 ng chapter 12. It's all about extending love at goodness sa kapwa. Ang emphasis nito, itong goodness na to ay hindi lang basta kapwa, mga kapatid, itong binasa natin. Ang emphasis nito ay mga persecutor. Mga nagpe-persecute sa atin, mga gumagawa ng hindi maganda sa atin. Or simply put, we have to love and do good hindi lang sa mga brothers and sisters in Christ. Hindi lang sa mga strangers, pero pati sa mga mahihirap mahalin. Pati sa mga kaaway natin. As Christians, we do not repay evil with evil.
We do not repay wickedness with wickedness. Sinasabi sa atin ngayon na itong klase ng pamumuhay na ito ay isang evidence na isa ka na nasa Diyos. At ito ang mensahe sa atin. The church is called in unity, in repaying who are causing us afflictions and conflict with love and blessing, for we are fruits of a good and loving God. So, ibig sabihin, ang church ay pinag-isa ng Diyos para gantihan ang mga taong nagkokos sa atin ng affliction at conflict. Gagantihan natin sila ng pag-ibig, gagantihan natin sila ng pagpapala, dahil tayo ay bunga ng Diyos ng pag-ibig at kabutihan. So again, may I invite you to read our passage sa verse 14. Pero basahin natin sa verse 9 for the sake of the context. Romans 12, 9 to 14. 12:9 to 14. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. And verse 14, bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Let us pray. Maraming salamat sa iyong salita. Nawa ikaw ang makita namin dito, hindi ito mag-cause ng confusion, pero mas makatulong sa aming sanctification ito. Maraming salamat sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ito at alisin niyo po, Lord, ang mga hindrances sa aming isipan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So binasa natin sa verse 14, bless those who persecute you, bless and do not curse them. May mga clarifications lang ako, mga kapatid. Hindi ito ibig sabihin na hindi ito ibig sabihin na ang Christians ay hindi na dapat i-defend ang kanyang sarili. Maraming gumagawa or ginagamit ito ng maraming mga churches na misuse ito at na-abuse. So, ang tinitignan nila ito na huwag mo nang i-defend yung iyong sarili. Huwag ka nang kumuha ng restitution, no? Huwag mo nang pag may mga mistreatments or maltreatments or may abuso kang nakuha, huwag ka nang magreklamo. Huwag mo nang dalhin sa legal. Minsan may mga ganon. At syempre, nasa sa tao naman yun kung gusto niyang dalhin sa mga ganong karampatan na actions. Pero hindi ito nagsasabi na hindi na dapat nating i-defend yung ating sarili na, sige, bahala na kayo sa akin kung gusto niyo akong saktan na hindi. Yung parang ganon lang. Hindi ito ganito. Hindi rin ito automatically, ibig sabihin na hindi na tayo magde-demand ng restitution nga kung may nagawang damage sa atin or mga property na nawala. Or kadalasan, kung may mga arguments, hindi na tayo mga ngatwiran. Ay, Kristiyano ka naman, okay na yan, pabayaan mo na, huwag ka na mga ngatwiran, huwag mo na sabihin yung katotohanan. Basta alam mo yung totoo. Hindi mo na ipaglalaban yung tama, hindi rin po ito yon. Okay? So, ano bang sinasabi nito? Kasi nga, ang pinanggagalingan nito, yung kung nag-strike sa iyo yung kabilang pisngi, iharap mo pa yung isang pisngi. Di ba? Parang ganun yung nakikita natin na turo naman talaga ni Kristo. So, hindi ito dapat tignan na yung very extreme din na pagtingin na yung mga kaaway mo, not necessary, ititreat mo sila na parang kapamilya mo or kamahal mo ng kapatid mo. So, may mga level pa rin ng relationship. So, gusto ko lang ayusin din ito at makita natin na may dapat na maging maingat tayo sa pagtingin at pag-treat nitong verse na ito.
Hindi rin ito meaning na hindi tayo mag-endure sa oppressions na, ay sige, kaya pwede palang lumaban. Eh sige, wag na akong mag-endure naman ng oppressions or ng mga afflictions. Dapat pala, lagi ako magreklamo. Dapat pala, lumaban ako sa kanya. Gantihan ko siya. So, hindi rin naman to ganon, na parehas. Ang sinasabi nito, at kung paano natin ititreat ang mga persecutors natin. We are to look them in compassion at magbigay pa rin tayo ng affection sa kanila. Okay? Magkaroon tayo ng concern sa kanila, lalo na sa kanilang mga kaluluwa. We are to bless them and not to curse them. Kasi minsan, sige, saktan niyo ako, pero ano yung nasa isip mo? Galit na galit ka sa kanya, pero hinahayaan mo lang na saktan ka. Nagkakasala ka. Okay? So, nakita niyo yung pagkakaiba agad. False humility, minsan ang lumalabas na, hindi, okay lang na i-afflict niyo ako. Pero sa loob-loob mo, ayaw mo na nun. Kasi nga, hindi mo na matake. Tapos bigla na lang sa isang panahon, nagdilim kasi yung isipan ko. Yun na, nagpang-abot na kami. So, hindi yun tama na prinsipyo natin mga Kristiyano. So, tignan natin kung ano ba ang sinasabi nito. So, we can notice sa verse 14, 2 beses inulit yung salitang bless. Di ba? Bless those who persecute you, bless and do not curse them. Parang sinasabi ni Pablo, bless those who persecute you. Again, tama yung narinig mo, i-bless mo sila, wag mo silang i-persecute. Kasi napakahirap nang i-bless mo yung mga kaaway mo eh. Hirap na nga tayo mag-bless nang hindi mo kaaway eh. Nang kasundo mo eh. Yung kaaway pa kaya? Ano ba tong word na bless? Ito ay Greek translation ng bless ay galing sa eulogete. Okay? Ito ay good or well, at yung legolete, ito ay speak. So we can understand na ang bless ay to speak well or to speak good to anyone, to others. So as Christians, we are to speak well to anyone, to one another, meaning we are to treat anyone well and good. So pag nagsasalita tayo, we are treating him. Di ba? Hanggat kaya natin, di ba? Pag kunyari nagalit na tayo, hindi na natin siya na-treat ng maigi. Pero pag maigi yung ating pagsasalita, tinitreat natin siya ng maigi. So parang magka-konektado yung dalawang yon. So when we speak well, we treat them well as well. So because we are, hindi lang ito yung basta meron tayong hindi masabing masama sa kanila o laban sa kaaway mo, pero tinuturo ni Jesucristo rito yung kanyang teaching sa Sermon on the Mount, kung ano ang dapat na posture natin, ano ang kalagayan ng puso natin pag meron nang nang-aaway sa atin. Kasi pag may nang-aaway sa atin, scapegoat na natin yan eh. Kasi siya yung nauna eh. Scapegoat na natin yan na gawin yung pagkakasala ng pagganti kasi sinong nauna? Siya naman eh. Hindi naman ako eh. Pero hindi pala. Nakikita nyo? Very personal na yung ating pinag-aaralan ngayon at tinuturo ng Diyos na kahit may nag-aaway sa atin, inaaway tayo, pine-persecute tayo, ina-accuse tayo, nimi-misrepresent tayo, huwag tayong gaganti. Bagkus, pagpalain pa natin. Napakahirap na ito. Pero paano ba natin titignan? So, ilang beses niya sinabi dito ni Christ sa Sermon on the Mount, yung love your enemies. Since talaga naman, yung umiiral nung panahon na yon ay persecution. Puro inaaway ng mga Hudyo, yung mga Gentiles. Talagang normal lang yung kanilang persecution noong mga panahon na yon. Kaya nga itong verse 14, we can say na allusion ito ni Pablo doon sa Luke 6 at Matthew 5 sa Sermon on the Mount regarding sa enemies at persecutor ni Kristo ng katotohanan. Sabi sa Luke 6:27 to 28, but I say to you, sabi ni Christ, who hear, lahat ng mga nakakarinig, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.
ito, hindi dapat ito sundin na para maging ligtas tayo. Nanggaling ito sa law. So sinasabi ni Christ dito, kung gusto niyo maligtas at susundin niyo yung law, dapat ito yung mga dapat niyong gawin at pe-perfectin niyo to. So kung kayong mga Hudyo, sa law kayo kumakapit, dapat perfect niyo to na mahalin niyo yung inyong mga kaaway. Kasi kung hindi, i-curse kayo. So parang ganito yung sinasabi ni Christ. So believers are to bless who curse them or who persecutes them. Itong Luke 6, parallel naman ito sa Matthew 5:43 to 48. Pwede po natin basahin ito kasi medyo magtatagal po tayo dito sa Matthew 5:43 to 48. Medyo may iba ng wording si Christ, pero ine-explain niya kung ano yung Luke 6. Sabi dito, ay breakdown natin ng konti. Sa 43, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Sabi ni Christ, di ba, may naririnig kayo, nakaturuan. Love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, sabi ni Christ, pero hindi yan yung totoo. Ito yung sinasabi ko, ito yung sabi ng Diyos. Love your enemies and pray for those who persecute you. So again, yung blessing those who persecute us is to love them. So yung love and yung blessing ay interchangeable na ginamit ni Christ dito. So ang purpose ng 43 to 45 na love your enemies ay nasa 43 to 44, ang purpose nito ay sa verse 45. So that you may be sons your Father who is in heaven. It does not mean na parang maging tao kayo or maging anak kayo ng Diyos pag minamahal nyo yung mga kaaway nyo. Pero para makita ng mundo yung family resemblance ng believers sa Diyos. Para makita at ma-recognize ng mundo ang character ng Diyos sa mga Christians. So, kaya, ito yung dapat nating ipamuhay. What is the character ba ng Diyos? For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So, meaning, God is good sa lahat ng tao, mapa-Christians man o hindi. He is gracious to all. He benevolently loves all men. He has compassion to all. Pero syempre, iba yung love sa mga elect dahil ito ay salvific love at ito ay higher level, no? So, Christians are called to love all our neighbors. Hindi lang sa church, hindi lang yung mga Christians. Sabi sa 46, basahin po natin. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collector do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? So, meaning nito, kung mamahalin lang natin ang nagmamahal sa atin, anong magigain natin dito? Kahit nga yung tax collector, pag sinabing tax collector, sila yung mga despised sa Jews kasi nagtatrabaho sila sa Romans at sila ay known for greediness at sa sa corruption. So, kahit yung mga tax collector, kaya nilang mahalin yung mga nagmamahal sa kanila. Anong pinagkaiba natin doon? At kung mabuti ka lang sa mabubuti sa'yo, ordinaryo lang yan. Kahit mga unbelievers, kaya nilang maging mabuti sa mga taong nagiging mabuti sa kanila. Then sinabi sa 48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Meaning ng perfect dito ay hindi pagiging pantay sa Diyos. Siyempre, napaka-imposible nun. Pero sinasabi dito, yung kalidad ng pag-ibig ng Diyos ay dapat resembled natin. Kung siya ay walang pinipiling ibigin at sincere ang pag-ibig niya sa pagtawag sa tao sa Ebanghelyo, sincere siya sa pagtawag sa kanila para magsisi at para maligtas, ganun din dapat yung ating puso. Hindi tayo wala tayong partiality. Hindi tayo dapat namimili kung sino lang yung dapat nating pagpapalain. So ano matututunan natin sa Luke 6 at Matthew 5? Binibigay ng Diyos ang character niya mismo dito at yun dapat ang maging standards na natin.
hindi para maging children niya, because we are already His children and we are already belong to His family. And we are to be imitators of God. We have to resemble Him. Meaning, as Christians, as a church, ito ang bare minimum natin sa ating pamumuhay. Meaning, God is teaching us that we must have this kind of life. Kumbaga, ito yung irreducible minimum or basic kind of life ng isang nagpo-profess na merong pananampalataya kay Kristo. And yes, ito ay iba sa way of living ng tao sa mundo. Hindi lang iba, pero higher and higher way of living. Hindi lang tayo iniba. Higher way of living ang ibinigay sa atin ng Diyos. So ito yung ginagawa sa atin ng passage natin ngayon. Tinuturuan tayong mamuhay ng higher level sa ordinaryo na buhay ng mundo. Ano yung ordinaryo? Iibigin natin yung mga umiibig sa atin. Ordinaryo. Ang higher level, yung pag-ibig sa mga alam nating hindi tayo iibigin. And hindi lang ito sanctification sa atin. Pero Paul is actually exposing the false religion. Na maraming religion ngayon na nakasentro sa sarili. First John, di ba? Nagkakasundo sila ni Apostle John. May distinctives. Ito yung mga quality ng church, ng Christian. So, hindi pala optional ito. Hindi lang ito advice sa SGRBC. Ito ay minimum essentials na meron ang bawat isang naririto ngayon na nagpo-profess ng pananampalataya kay Kristo. At very interesting, kasi hindi lang ito inutos ni Christ. Hindi niya lang ito in-explain na i-bless nila ang persecutors. Pero He demonstrated this also. He first demonstrated this sa krus. He blessed and did not curse His enemies. Kaya nga, sa pag-angat ng krus doon sa skull, ang una niyang sinabi, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ito yung picture ng blessing at loving our enemies. Nakita po natin, ito ay demonstrated ni Kristo at dito natin kukunin ang dalawang puntos natin mga kapatid para maunawaan natin ang blessing and not cursing. Una, number 1, a guarded mouth praying in compassion. A guarded mouth praying in compassion. Number 2, a gospel-shaped heart postured in forgiveness. A gospel-shaped heart postured in forgiveness. Number 1, a guarded mouth praying in compassion, ang maingat na bibig na nananalangin sa awa. Again, sa krus, instead na i-curse ni Christ ang persecutors, nag-offer siya ng panalangin. Sabi niya sa Luke 23:34, again, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And still, they cast lots to divide His garments. Pinag-draw lots, pinagpustahan pa nila, inubaran pa si Kristo. Shame na yon sa kanyang moral shame at physical shame. At yung spiritual shame, yung pagiging act niya na incarnation, na naging tao siya, shame na yon sa pagiging Diyos. Pero ginawa niya yon for the sake of the church. For the sake of His bride. For the sake of the precious ones na kanyang ililigtas. Ganito yung puso ni Christ. Knowing mula pa nung nag-minister si Christ, dinidespise na siya, minamak na siya, kahit mga family members niya, ina-accuse, marami nag-a-accuse sa kanya na sa demonyo siya, sa diablo siya, sa arrest niya, pinahirapan siya doon, niliti siya ni Poncio Pilato, minak pa siya ni Poncio Pilato, pero tikom ang kanyang bibig. At hanggang sa krus, yung mga tao, pinagtatawanan siya, kinukot siya, sinasabi sa kanya, paano siya magliligtas? Eh, hindi nga niya kayang iligtas yung sarili niya.
Nilait siya ng mga kawal, tinuya siya, ng kasama niyang nakapako sa krus, na kung siya talaga ang Kristo, iligtas mo yung sarili mo. At iligtas mo rin kami. Pero walang account na sinulat na meron siyang sinabing masama. Hindi siya nag-curse. Hindi siya nag-badmouth. Pero ang lumabas sa bibig niya ay panalangin. Ganito ang puso ng Diyos ni Kristo. Iniibig niya ang mga taong mismong nagpahirap sa Kanya. Nataliwas sa ating mga tao. Likas na natural sa atin na kung sino yung gagawa sa atin ng kung ano yung ginawa sa atin, yun lang din yung isusukli natin. Natural sa atin yan, mga tao. If you scratch my back, I will scratch yours. Meaning, mahalin mo ako, saka kita mamahalin. Very self-centered. Pero sa Diyos iba. Dapat, pag ginawan tayo ng evil, i-repay natin ng love at goodness, blessing. Kumbaga, ang prinsipyo ng Christian, I scratch your back, even I know you will not scratch mine. Again, hindi dapat tignan dito na pag Christian tayo, dapat lagi tayong kawawa. Pero ang puso na hinuhubog sa atin dito ay yung pag-endure na mga mistreatments, mga maltreatments sa atin ng mga tao, lalo na sa ating pananampalataya. Sabi nga ni Kristo, pag sinampal ka, makikita na natin yung context. Iharap mo pa yung iyong pisngi sa kabila. Pag kinuha yung balabal mo, ibigay mo pa yung damit mo. Pag ninakawan ka, wag mo nang bawiin. Bakit? Dahil iniiwan mo na ang hustisya sa Diyos. Hindi para makita lang na, ay, mabuti ako. Kita mo, hindi ako gumante. Hindi ganon. Dahil nagtitiwala ka na soberano ang Panginoon. Ninakawan ako ng ari-arian, ang testing sa akin yan. Saan ba nakatreasure ang aking puso? Sa ari-arian ba o sa Diyos? May joy pa rin ba akong nagsasamba sa Kanya? O pag nakuha ko ni ari-arian ulit, saka ako sasamba sa Kanya? Kita po natin. Ang gusto natin makita rito, yung prinsipyo na huwag tayong tumulad sa mundo. Di ba? Nakita na natin sa earlier verses to, na huwag tayong mag-conform sa mundo. Hindi dapat magpapadaig tayo sa karapatan pantao. Karapatan ko yan. And remember, we have to walk like Christ. Sinantabi niya yung karapatan niyang pantao. Injustice yung kanyang hinarap sa krus. Hindi siya nilitis, walang ebidensya. For the sake ng redemptive plan na nakuha mo ngayon at para mangyari ang kalooban ng Diyos. So, ganun tayo. Ganon din dapat tayo as Christians. We have to endure and to love like Christ. We have to conform sa imahe niya. Christ calls the believers to live a higher way of living. Paano ka namumuhay? O masahol pa tayo sa pagano. Minsan, mas Christian pa sa atin yung mga wala sa pananampalataya. Alam nila kung ano yung mga unpleasing sa Diyos. Tayo mga Christians, ginagawa natin yun. Bakit? Gracious naman ang Diyos. Alam ko naman ang tulip. Kilala ko naman si John Calvin. Nasa Reformed Church ako. Hindi yun. Hindi yun. Imagine si Judas. Nasa loob na siya ng circle ng 12. Pero still, pinili pa rin niyang tignan ang kanyang gain. So sa atin, ganito yung ginagawa sa atin. We have to endure kung ano yung mga masamang trato sa atin. And we have to live like Christ. Kasi, sa gantong paraan, nako-conform tayo kay Kristo. Hindi tayo mako-conform. Mabibigay yung layaw mo, yung yaman mo, yung wants mo, hindi tayo mako-conform. Mawawala pa tayo sa Kanya. Pero kung nasa laging pagtitiis,
pagtsatsaga, pag-e-endure, pagkitil ng kasalanan, makoconform tayo sa imahe ni Kristo. Christ calls the believer to live kung paano siya namuhay. And we know no one can live the way Christ lived. Wala. Ni isa sa atin. Walang makakasunod. Kahit Kristiyano tayo, walang makaka-perfect. Kaya ang tanong, may kakayanan ba talaga tayo makasunod sa utos ni Christ na love your enemies? Yes. Hindi lang ito may posibilidad. Pero may kakayahan tayo dahil enabled tayo sa Diyos. Enabled tayo ng Ebanghelyo. And I have to notice, the impossibility of loving our enemies becomes possible through the substantiated gospel in God's children. Yung iniisip nating pagiging imposible sa paglakad natin sa sa pagtrato natin sa kaaway ay posible na ngayon dahil meron tayong ebanghelyo. Meaning dahil sa ebanghelyo, all believers are enabled and to live a higher living like Christ dahil sa banal na spirito na nasa sa atin ngayon. Sa mga apostol, kaya willing silang mamatay sa pananampalataya kasi enabled sila sa Diyos sa pamamagitan ng gospel. Si Apostle Pablo, makailang na persecute, near-death experience, pero he blesses pa rin ang kanyang mga kaaway. Kaya ito rin yung itinuturo niya sa mga taga-Roma. Kasi persecuted ang mga taga-Roma ng marami mga unconverted at Gentile Romans doon ng mga panahon na yon. And as Christians, maingat dapat tayo sa ating pag-respond pag pine-persecute tayo sa pag-iisip, pananalita. Kasi tayo'y masasaktan. Bakit? When we think ill sa mga nang pe-persecute sa atin, nagkakasala tayo. Meron silang pagkakasala, pero nagkakasala rin tayo. Ang kasalanan na minomortify sa atin dito, yung ill thoughts, ill will, mga cursed words, in short, inaalis talaga, we are dying. Dapat sa ating mga sarili. We have to die in ourselves daily. Sabi nga ni John Owen. At ang posture ng bibig natin ay not to curse but to pray for them. Sabi sa Psalms 35 ni David, yung account ni David, yung inaatake siya ng army ni King Saul. Minamak siya at nagdiriwang sila sa mga trouble na nakukuha ni David. Pero ang ginawa ni David sa kabila ng pag-atake sa kanya ng mga kaaway, sabi sa verse 13, But when they were sick, I wore sackcloth. I afflicted myself with fasting and I pray with head bowed on my chest. Nanalangin si Pablo. Hindi lang ng kaligtasan sa kamay ng mga kaaway niya, pero para sa kaaway niya mismo. Pinapakita rito na nagtitiwala siya sa hustisya at soberano ang Diyos. At yung compassion niya sa kanila, kahit kaaway pa niya sila, nakita natin na hindi siya natutuwa pag may nagkakasakit, pag may namamatay, may napapahamak sa kanyang mga kaaway. Sino yung ganto? Si David, nakakagawa niya to dahil enabled siya ng Diyos. Pero umapalya siya. What more si Kristo na banal? Who knew no sin. Kaparehas ba tayo ni David? Yes. Isa lang yung banal na spirito na meron tayo. Isa lang naman ang Kristo na meron tayo. So, we have to practice. Makita natin, ma-expect natin ito. Guarded si David. Dahil ang puso niya ay puno ng pagpapala ng Diyos. Yung puso ba natin? Yung ba yung tinitignan natin kung gaano tayo pinagpala ng Diyos ngayon? Kasi kung ano yun ang meron
sa puso mo, yun ang nag-spring sa bibig natin. Kaya nga nakakapag-share siya ng blessing sa kanyang enemies, dahil punong-puno siya. Bless the Lord, O my soul. Makailang salitang blessing ang sa Psalms na ginamit. Sa Psalms na ginamit. So sa atin, wala ba tayong klaseng blessing na yon? Meron. So ito yung gusto kong i-point. Christ is blessing the nation through the church. Meaning, those whom God blesses in Christ are called to bless others. We are blessed in the gospel. We are blessed sa mga sa spiritual blessings, and we are to bless others. So we have no excuse to bless others dahil meron tayong gospel blessings. Nakita rin natin si Stephen nung siya ay nag-long speech tungkol kay Kristo. In-expose niya rin doon yung maling katayuan ng mga Israel. Kaya siya inaccuse na blasphemer, pinalabas, tinapon sa Jerusalem, at doon nga pinersecute. Pinagbabato siya hanggang sa kamatayan. At alam nyo, bago siya lagutan ng hininga sa pinaka-last verse ng Acts 7, nanalangin siya at ito ang kanyang sinabi. And falling to his knees, he cried out with a loud voice. Sabi sa verse 60, Lord, do not hold this sin against them. And I'm praying na magkaroon din tayo ng gantong puso. Na pag merong nangaaway sa atin, nagper-persecute, Panginoon, do not hold this sin against them. Ang problema, pag may nagko-curse sa atin, may nagpe-persecute sa atin, lalo na sa pananampalataya, anong nangyayari sa atin? We retaliate. We react. We do things that unbelievers would do. Ginagawa natin kung ano yung prinsipyo ng mundo. We retreat in imitating Jesus Christ. We retract in our faith pag nasaling na yung ating mga ego. And worse, we revenge. We take revenge. We put justice in our hands. Kaya ang result nito, unbecoming a Christian. Sira ang pagiging witness natin. We put disgrace kay Christ at sa pinagbayaran ng kanyang dugo. We say things na masasakit. Imbis na manalangin sa kanila. Alam natin, sabi sa James 3, mapangan ibang dila, mapinsala ang ating dila. Dahil kahit maliit man ito, kaya nitong pasilabin ang buong kagubatan. Kaya pinag-iingat ni James, i-bridle, i-tame natin ang bibig natin at gamitin natin tong blessing, hindi curse para sa ibang tao. We need to guard and use our mouth as Christians. Kahit pakaaway natin sila. Ang challenge, paano to? Hindi natin pwedeng practicein lang sa bibig. Ang challenge natin, always tune our hearts to the unconditional love of Christ so we can bless others through prayers. Hindi pwedeng dito magsimula sa puso. Dahil kung ano ang nasa puso, yun ang lalabas sa ating bibig. Kaya napakahalaga ng prayer. Dahil ito ay nagbibigay ng desire sa Diyos. Kung ano yung desires ng puso, yun ang lumalabas sa ating panalangin. At very sanctifying ito, mga kapatid. Kasi kung ano yung puso natin ngayon, marirecognize natin kung parang hindi ko pa siya kayang ipanalangin. Sanctifying ito. Ibig sabihin, kailangan ng forgiveness sa isang tao niyo. Kaya kung kulang tayo sa pag-meditate sa unconditional love ng Diyos, ang lalabas sa bibig natin, galit. Lalabas sa bibig natin, malis. Lalabas sa bibig natin, bitterness. Pero pag palagi nating nababasa ang Ebanghelyo, na may meditate, nakakapag-offer tayo ng panalangin. Kahit sa napakahirap na taong ipanalangin. No, palagi nating ma-remind na si Christ ay innocent one, na inaccuse
na blasphemy at kinondem sa krus. At yun ang kanyang unconditional love na ipinapakita sa atin. Na hindi siya humihingi ng kung ano sa atin para mapasa atin yung kanyang ginawa. Pero ginawa niya na yon dahil sa kanyang pag-ibig. Walang kapalit. Na minsan nananalangin tayo, bigyan tayo ng awa ng Ama. At hanggang ngayon, nananalangin at nakikipagsimpatya pa rin. At nararanasan natin mga trials. Si Kristo, ito yung intercessory work niya. Sa ating daily lives, ang gusto niya sa atin ay blessings palagi. Siyempre, hindi ito yung mga material na bagay, pero yung blessing na maalala at magkaroon ka ng pagsisisi, blessing yun. Yung repentance, blessing yun itself. Ang nagbibigay nun ay ang Diyos. Kaya, nakakatuwa na meron tayong advocate, meron tayong eternal high priest na namamagitan sa atin. Dahil kung ito yung lente natin ngayon, sa araw-araw at sa mga persecutor natin, this will drive our lips to give blessings of prayer. Kahit sinong klaseng tao pa siya. Again, Christ prayed for us nung nasa cross siya. Pero kung ano yung content ng prayer, ito yung titignan natin sa next point. A gospel-shaped heart postured in forgiveness. Ang pusong hinubog ng ebanghelyo na nakahandang magpatawad. Sabi ulit ni Christ, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So Christ is praying for forgiveness sa mga nagpe-persecute. Hindi siya nanalangin na sana bumait na sila. Hindi. Sana itigil na nila. Palayain na nila ako. Hindi ganun ang kanyang panalangin. Ang panalangin niya, patawarin mo sila. Gusto kong i-clarify yung forgiveness na ito. May nag-review na nagpapatawad pala ang Diyos kahit hindi humihingi ng tawad. At maraming may gantong belief na sila ay pag namatay, langit sila kahit wala silang pagsisisi kasi mapagpatawad naman ng Diyos. Kaya gusto ko ito yung take note natin ngayon. Forgiveness without repentance is a myth. Walang forgiveness kung walang repentance. Ito ay inseparable. Sabi sa Luke 11:4, and forgive us our sins. Itinuro ni Christ sa prayer niya, and forgive us our sins for we or ourselves forgive everyone who is indebted to us and lead us not into temptation. So, tinuturo na may pagsisisi at may pagpapatawad. At sa pagsisisi na yon ay may pagpapatawad. Acts 2:38, sabi ni Pedro, doon sa nagtanong, paano ang gagawin namin? Ang sabi ni Pedro, repent and be baptized every one of you. So, kailangan nila magsisi para magkaroon ng forgiveness. And 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So nakita nyo, kung tayo ay hihingi ng tawad, tayo ay patatawarin. Sabi ni John Piper, napakaganda, yung confess dito sa 1 John 1:9 means agree with or to see it the way God sees it or feel about it the way God feels about it. So, ibig sabihin lang nito, when we confess, sinasabi natin na kung pangit ito sa mata ng Diyos, tinitignan din natin na pangit ito sa mata natin. So, may agreement na nag-a-agree ako sa iyo, Diyos, namin, na ito ay kasalanan at tinitignan ko rin ito na kasalanan, so, humingi ako ng tawad sa iyo at na-offend kita. Nakarinig na kayo ng patawarin mo ako kung meron akong nagawang kasalanan. Ang hirap nun. Kasi, hindi mo alam yung hinihingi mo ng kapatawaran. So this is biblical principle.
itong sinasabi natin na forgiveness at dapat natin ma-apply sa bawat isa. Sa Matthew 18, kailangan mag-repent para may forgiveness. In order for us to be forgiven, we have to ask for forgiveness. We have to repent, we have to confess our sin, and we forgive when we forgive when there is a repenting offender. Nagbibigay rin tayo ng forgiveness sa mga nakasakit sa atin. Ang repentance ay hindi lang basta ma-feel mo na feel bad ako kasi nakagawa ko ng mali. Hindi lang ganon. O kaya remorse. Pero ang pagtingin dapat sa isang repentance, sa tunay na repentance, ay na-offend niya ang Diyos una sa lahat, according sa Psalms 51. And you will draw closer to God dahil sa iyong ginawang kasalanan at pagsisisi. Hindi yung pag-remorse at paglayo lang sa Diyos dahil matutulad tayo kay Judas Iscariot. Pero ano meaning ni Christ? Father, forgive them for they do not know what they do. At ni Stephen, Lord, do not hold this sin against them. Hindi naman sila humingi ng tawad. Paano to? I-reconcile. Hindi ibig sabihin nito na pinapatawad ng Diyos itong mga tao na to na walang conviction ng sin, na mga hindi humingi ng tawad. Pero ito ay pagpapakita na prepared ang Diyos, ang kanyang puso ay ready to forgive, ang kanyang puso ay postured sa pagpapatawad kung may hihingi ng kapatawaran. Sabi sa 1 John 1:9, He is faithful to forgive us. Tapat siya. Hindi niya tinatanggap, ay ayokong tanggapin yung pagkakasala mo. Yung pagsisisi mo, gusto pa kitang pahirapan. 'Di ba ganun tayo? Para tayo ay mapatawad, dapat paghirapan mo muna. Hindi ganoon. Ang gusto niya lang, lumapit tayo ng may sinseridad sa Kanya. Ito yung kine-create sa atin ng Diyos ngayon. Sa passage natin, magkaroon tayo ng puso na may compassion sa mga nagpe-persecute sa atin, na pag humingi sila ng tawad, meron tayong malambot na puso na nagpapatawad. May malambot na puso na umiibig sa Kanya. Kaya yung mga taong nagpe-persecute kay Christ nung siya ay pinako sa krus, kapag any one of those ay humingi ng tawad sa Kanya in sincerity, patatawarin ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba yung dalawang kriminal sa krus, kasama ni Christ, yung isa, tinutuya si Christ. Ikaw ba yung Kristo? Ligtas mo sarili mo, ligtas mo kami. Hinamak niya ang pagka-Diyos ni Christ. Pero yung isa na kriminal, instead tuyain si Kristo, ito ang sabi niya. Luke 23:40, do you not fear God? Since you are under the same sentence of condemnation. And if we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. So, nirebuke niya yung isang kriminal na nanunuya. Sinasabi niya, hindi ka ba natatakot sa sinasabi mo? At paano nakikita, ano pa yung sinabi niya rito? Nirecognize niya or inamin niya na tama lang yung sentensya sa kanya at sa kanila. At dahil dapat lang sa kanila dahil sila ay nagkasala. At nire-recognize niya na siya ay talagang nagkasala. Pero, tinignan niya si Kristo, nire-recognize niya na ito injustice. Walang pagkakasala ito, and yet kasama natin ngayong mga makasalanan na parurusahan. And yet kasama nating nakapako sa krus. Anong ibig sabihin ng sinasabi na to ng isang kriminal? Ito ay pagpapakita ng pagsisisi. Hindi man tuwiran na I repent, pero ito ang fruit ng repentance ng kriminal na yon. Ito ay fruit na tunay na repentance na may change of mind.
na alam niya si Christ ay mabuti, banal, siya ay makasalanan, at dapat lang sa kanya yon. Kaya ang sabi ni Kristo sa kanya, dahil nagpahayag ng pagsisisi at pag-amin na siya ay makasalanan, truly. Kasi nga, pag ikaw isang tao, di ka amin na makasalanan ka eh. Pero siya ay namin niya. Sabi ni Christ, truly I say to you, today, you will be with me in paradise. Instantly, wala nang proseso. Ang nag-matter, yung sincerity ng puso. Ang nagmamatter din dito, yung pag-ibig ni Kristo sa mga lumalapit sa Kanya. Yung awa niya, siya ay nagbibigay instantly ng kaligtasan. At kung ikaw ay wala ka pa kay Kristo, sa paglapit mo ngayon, sincerely, baka na-reflect mo na hindi pa pala talaga ako nagkakaroon ng kapatawaran. I am urging you na lumapit ka sa Kanya sa pagsisisi. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, na hindi ka karapat-dapat na tanggapin ng Diyos. Napakadumi mo. Napakadumi natin lahat. Iwanan mo yung pride mo. Yung pride mo na yan na nagsasabi sa'yo na okay lang naman, wala naman ako naaagrabyadong tao, yan ang ikababagsak mo. Sinasabi sa atin dito, huwag kang tumulad sa isang kriminal na nanunuya kay Kristo. Hindi man tuwiran na kumukutya sa Diyos ngayon, pero kinukutya natin siya by committing sin. We are testing God. We are mocking Him. Na pag nag-commit tayo ng kasalanan at pumupunta tayo sa church as if wala tayong ginagawang kasalanan. Ang gusto ng Diyos ngayon, aminin mo sa Kanya, sa harapan niya ngayon, na kailangan mo siya at hindi mo kailangan yung mga temporary happiness at kasalanan mo. Aminin mo na na-offend mo siya. At ang sabi instantly, sasabihin sa'yo, today you will be with Him in paradise. Gusto ba natin marinig yon, mga kapatid? Gusto ko lang i-point out, the command to love our enemies was climactically and perfectly demonstrated by Christ on the cross. Ang utos na mahalin ang mga kaaway ay ginampanan muna ni Kristo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na puro utos naman ng Diyos. Hindi naman niya ginagawa yung ginagawa niya. Hindi niya naman kaya gawin yung pinapagawa niya. Nagpa-power trip lang yata yung Diyos. Pero ang sinasabi sa atin, hinuhubog tayo sa character niya. Sa puso ni Kristo, dahil siya na ang nauna na gawin yung mga pinapagawa niya sa atin. That lahat ng ito ay nagampantan perfectly ni Kristo. Kaya ito ang panawagan ni Pablo sa mga taga-Roma, na sa persecution sa kanila, huwag silang magalit, huwag silang mag-badmouth, huwag silang mag-retaliate, pero magkaroon sila ng forgiving heart, katulad ni Kristo. Kung makailang beses na sa mundo, 1 is enough, 2 is too much, 3 is hindi natin alam. Pero sa atin, 7 times 77. Ilang beses tayo dapat magpatawad? Ang clue, kung ilang beses tayong pinapatawad ng Diyos. Hanggang ngayon ka lang ba nagkakasala?
sa susunod pang mga araw mo, magkakasala at hihingi ka ng tawad. Ganun ka rin dapat beses na magpatawad sa mga nagkakasala sa iyo. At ito rin dapat ang makultivate sa puso natin. Kaya ang question, when do we forgive others? Kapag nakaganti na tayo? Kapag nakita na natin na naghihirap sila? O tayo ay gigil na sa ating mga naiisip at yun na yung dapat natin gawin? O talagang totally wala tayong may offer ng forgiveness? Hindi pwede. Kasi sabi sa Lord's Prayer, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. So hindi mo pwedeng i-share ang pagpapatawad kung wala kang naranasang pagpapatawad. Kasi pag hindi tayo nagpatawad sa nakaganti sa atin or nakagawa sa atin ng masama, cruelty. Ito ang problema. When we are persecuted, di natin alam, tayo na pala yung persecutor. Mas nagpe-persecute pa tayo sa nagpe-persecute sa atin. Ito lang yung sinabi, isang balde na yung sinabi natin sa kanya. Mas doble na yung ginagawa natin sa kanya. Gigil na tayo sa galit. Pero anong sabi? Ang ganda ng sinabi ni Thomas Watson sa Body of Divinity niya. When do we forgive others? Sabi, when we strive against all thoughts of revenge. Na-overcome mo yung paghihigante sa isip mo. When we will not do our enemies mischief, but wish well them good. Grieve at their calamities, pray for them, seek conciliation or reconciliation with them, and show ourselves ready on all occasions to relieve them. Sa lahat ng pagkakataon, kahit hindi ka pa relieved, i-relieve mo na sila. Di ba? Minsan, okay na ako, ready na ako magpatawad. Hindi yun ang dapat pala ang basihan. Hindi basihan ang ating emotion. Ang basihan, yung ebanghelyo. Yung forgiveness ni Kristo. The sanctification yan sa'yo dahil tinuturuan kang magpatawad. Kaya anong challenge? Demonstrate the love of Christ for God. Demonstrate the love of Christ for God, or demonstrate the love of Christ because God uses the church to show that He forgives sinners. So yung ating pagpapatawad natin sa ating mga kapwa, ito yung pag-witness ng Diyos sa buong mundo na mayroong kapatawaran sa Kanya, na may kaligtasan sa Kanya. Again, dapat kilalanin natin na tayo ay galing sa good tree. At ang good tree na yun ay ang Diyos, na may pag-ibig, kumpleto, may pagpapatawad na walang pinipili. At kung tayo ay kabilang doon, tayo ay bunga niya, expect na natin na mahubog tayo sa pagiging good ng good tree na yun. Nawa, ipanalangin natin, it is a process. Pero hindi natin kaya itong mag-isa church. Kaya means of grace, ang pagkakaroon ng mga kapatid natin na magtutulungan sa pagpapatawad. Imbis na gatungan natin sa pagpapatawad yung isa, ay kung ako yan, hindi muna. Hindi. I-lead mo sila, ipaalala mo sila kay Kristo. At yun ang gospel. Yun ang tunay na gospel. Ang may hawak-hawak ng kaligtasan. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa aming narinig na mensahe at we pray na maging beneficial sa amin ito. Makita namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa aming katayuan ngayon, pero ikaw ay nanatiling mabuti. Ang puso mo ay nagpatawad sa amin, Panginoon. Ikaw ang nag-reach out sa amin, ikaw ang nauna, ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng
solusyon. At ito nga ay si Kristo. Maraming salamat, Panginoon, dahil kinokorek mo kami, dinidisiplina, pinapakita mo sa amin yung mga nakatiklop pa naming mga pride na hindi pa namin ready buksan sa harapan mo. Tinatanggal mo yung mga area na alam po namin ayaw naming gawin, lalo na sa usaping pag-ibig at pagpapatawad. Maraming mga nakasakit sa amin, pero bigyan niyo po kami ng posture. Yung puso namin ay i-ready mo sa pagpapatawad. At habang sila ay hindi pa rin nare-realize ang kanilang ginawang kasalanan, ang aming bibig ay patuloy na manalangin para sa kanila, sa awa at sa habag at pag-ibig. Patawarin mo kami, Panginoon, na minsan nauuna yung aming mga emosyon, init ng ulo, convenience namin, inuuna namin yung mga kasaganahan, pang-pisikal. Nakakalimutan namin na kami lamang po pala ay naglalakad, Panginoon, sa kapatawaran ninyo araw-araw. Minsan inuuna namin magkasala dahil alam naman po namin na kayo ay nagpapatawad. Of all people, dinidistort namin, Panginoon, yung salita sa aming mga isipan. Kaya patawarin mo kami. At nawa ay ma-restore kami sa joy, ma-restore muli kami sa reverence sa iyong salita sa katotohanan, at ma-restore muli kami, Panginoon, sa appreciation ng iyong awa na laging bago araw-araw. Maraming salamat sa forgiveness mo. Dahil kung wala kang forgiveness, hindi ka faithful para magpatawad sa amin, hindi na lamang po namin alam kung saan po kami, kung ano ang aabutin namin ngayon, Panginoon. Kami pa rin po ay nasa curse. Kami pa rin po ay nakabitag, Panginoon, ng aming mga sarili at kasalanan. Kaya maraming salamat. Maraming salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong ginawa na ebanghelyo, sa iyong pagpapadala kay Kristo, Panginoon, at sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng conviction sa lahat ng mga gagawin namin at kung paano kami mamumuhay ayon sa katwiran at katotohanan. Maraming salamat muli sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.